Kuya Jay, hindi ko alam kung paano sisimulan. Matagal na rin naman nangyari ito. Pero hanggang ngayon, sariwa pa rin sa isip ko. Hanggang ngayon hindi ko pa rin makalimutan. Pero kailangang mailabas ko to. Ang bigat na kasi eh. Ang hirap ng walang mapagsabihan. Dito sa'yo Kuya Jay, at least makakapaglabas ako ng saloobin na hindi nakikilala. Kuya Jay, 22 years old ako noon. First job ko iyon. Akala ko dati, normal lang ang lahat. Pagpasok ko bilang sales lady sa mall, nakita ko ang kalakaran. Yung mga kasama ko, kahit may mga asawa na sa probinsya o sa bahay, may mga karelasyon din sa loob. Yung iba, ang boyfriend ay yung misming dacer, yung iba naman, sa bagger na huhulog. Sabi ko sa sarili ko noon, hindi ako matutulad sa kanila. Pero iba pala, kapag nandoon ka na sa sitwasyon. May isang security guard doon, Kuya Jay. Halos araw-araw, bago ako mag-time in at pagkatapos ng shift, palagi siyang bumabati. Magandang umaga, Nicole. Ingat ka, Nicole. Simple lang, pero nakuha niya ang loob ko. Hindi ko namalayan, nahuhulog na pala ako sa mga mabulaklak niyang salita hanggang sa naging kami na nga. Noong araw, akala namin ligtas kami. Doon kami sa itaas, malapit sa locker area, yung bahaging medyo madilim at akala namin ay tago sa lahat. Doon nangyari ang hindi dapat. Sa sobrang pagpapadala ko sa emosyon at sa bukso ng laman, nakalimutan ko ang pinaka-importanteng bagay sa trabaho namin, ang CCTV. Habang tinitra niya ako ng tapag-tapod sa gilid ng mga locker, akala namin ay walang nakakakita. Pero maling-mali kami. Ang akala naming blind spot, sakop pala ng bagong kabit na high-definition camera. Huling-huli kami sa akto, Kuya Jay. Malinaw na malinaw ang bawat galaw namin sa monitor ng security office. Habang nasa likod ang BF ko na Secu. Kinabukasan, doon na nagsimula ang lahat. Tinatawag kami sa HR, ipinakita ang video, at wala akong nagawa kundi umiyak sa hiya. Nawalan ako ng trabaho, nawala ang dangal ko, at higit sa lahat, nalaman ng pamilya ko ang kalaswaang ginawa ko. Habang buhay ko itong pinagsisihan, dahil sa isang sandali ng kalandian. Kuya Jay, lalo akong kinakabahan. Hindi ko na alam ang sasabihin ko sa asawa ko. Gabi-gabi siyang nagtatanong, bakit ka natanggal? Anong ginawa mo? Napakasipag mo naman, bakit biglaan? Wala akong maisagot kundi puro pagsisinungaling. Sabi ko na lang, nag-retrenchment sa mall, o kaya naman, nagbawas ng tao dahil mahina ang benta. Pero ramdam ko, Kuya Jay, hindi siya naniniwala. Ang pinakamasakit pa rito, yung guard na akala ko ay may malasakit sa akin, biglang naglaho na parang bula. Noong nalaman niyang kumalat na ang video sa security office at nakarating na sa management, sabi pa nila, kumalat pa daw sa online. Si guard hindi na siya nagpakita. Sabi ng mga dating kasamahan ko sa mall, nag-resign na raw at nagtago na sa probinsya sa sobrang kahihiyan. Mag-isa ako, Kuya Jay. Solo ko ang bigat ng problema. Kasal ako, may sinumpaan ako sa harap ng altar. Pero dahil sa isang sandali ng tahangalan, sa parang laging nag-aalala na may makakita sa akin. Bawat tunog ng cellphone niya, tumatalo ng puso ko sa takot. Hindi ko kayang harapin ang galit niya. At mas lalong hindi ko kayang makita ang pagkadismaya sa mga mata niya kapag nalaman niyang ang asawa niyang pinagkakatiwalaan ay nakuhanan sa CCTV na nakakitwad sa gilid habang tinangpitra ng ibang lalaki. Ito na yata ang pinakamalaking pagkakamali ng buhay ko. Kuya Jay, dumating na ang kinatatakutan ko. Akala ko makakalusot na ako, pero nagkamali ako. Isang gabi, pag-uwi ng asawa ko mula sa trabaho, hindi siya bumati. Hindi siya kumain. Nakaupo lang siya sa sofa, hawak ang cellphone niya, at naninginig ang kamay. Nicole, ano to? Tanong niya sa boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Lumapit ako, balak ko pa sanang magsinungaling, pero pagkakita ko sa screen, Kuya Jay, napaiyak na ako. Maari ko naman itanggi kasi nakatalikod ako at hindi nakita ang mukha ko. Kaya lang, asawa ko siya.
Natural na kilala niya ako. Ang video sa locker room, malinaw na malinaw ang kuha. Kitang-kita ang posisyon ko habang ginagawa namin yon ng guard sa gilid habang nakakapit ako sa bakal. May nag-send sa kanya sa messenger. Isang anonymous account na malamang ay dati ko ring kasamahan naggalit sa akin. Sinasabi ko na nga ba? Sabi niya habang tumutulo ang luha. Kaya pala bigla kang nawala ng trabaho. Kaya pala hindi ka makatingin sa akin ng diretsyo. Habang pagod na pagod ako sa kakatrabaho para sa atin, nakakitwad ka lang pala sa mall kasama ang lalaking yan? Wala akong naisagot, Kuya Jay. Napaluhod na lang ako sa harap niya. Humahabulgol, pilit na humahawak sa binti niya para humingi ng tawad. Wala na tayong pag-uusapan, Nicole. Tapos na tayo. Hindi ko kayang burahin sa isip ko ang nakita ko sa video na yan. Iniwan niya ako ng gabing yun. Bitbit niya ang mga gamit niya at ang huling tingin niya sa akin ay puno ng puot at pandidiri. Pero kahit paano hindi niya ako sinira sa ibang tao, ni hindi siya nagkwento sa mga kamag-anak ko kung ano ang dahilan ng paghihiwalay namin. Hindi niya ako kinasuhan. Sapat na ang videong iyon para maghirap ka habang buhay, Nicole. Iyon lang ang sabi niya bago tumalikod. Nasaktan ko ng sobra ang asawa ko. Pero kahit mura, kahit sampal, wala akong narinig sa kanya. Ikaw ang magdudusa niyan, hindi naman ako. Ang huling salita ng asawa ko, Kuya Jay, iniwan akong mag-isa. Ang guard na sumira sa akin, nagtatago pa rin. At ako, sirang-sira ang buhay at pagkatao. Sa ngayon, Kuya Jay, may kinakasama na din ako. May anak na kaming dalawa. Nakatira kami ngayon dito sa malayong probinsya. Wala din siyang alam sa akin. Ang alam niya lang ay hiwalay ako sa asawa pero walang anak. Kuya Jay, isa na lang ang dalangin ko. Sana burado na sa internet iyon. Sana hindi na makita pa ng kasalukuyan ko na asawa sa ngayon ang video at lalo na ng dalawang anak ko na babae. Kuya Jay, nagsisi ako. Sobrang mali ng nagawa ko. Kaya payo ko sa mga babaeng tulad ko na madaling mabola ng mga lalaki. Siguraduhin nyo na walang CCTV sa paligid ninyo.